Yes, good morning sa inyo dyan, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayon po ay makakasama po natin si Mr. Alvin Pura, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at good morning din sa inyong mga taga-subaybay. Mr. Pura, ano po bang inaasahan nating maging lagay na ating panahon para po sa linggong ito? Dahil kahapon po ay meron kayong nilabas sa tinatawag natin na weekly weather outlook. So para sa linggong ito, from today until Friday, ano ba yung inaasahan natin na magiging lagay ng ating panahon? Para sa araw na ito, Amor, meron nga tayong high pressure area dito po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa at yan po ay umaabot po sa atin. Yan pong high pressure area na yan ay nagdadala ng maaliwalas na panahon sa atin. So buong bansa po, halos malaking bahagi ng ating bansa, magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon, manipis lang po ang ating kaulapan at pagsapit ng hapon may tsansa ng mga localized lang naman or mga isolated na mga rain showers at thunderstorms. Subalit bukas, meron tayong possible na formation ng isang low pressure area dito po sa east ng Northern Luzon at maaari po yung magdala ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po sa area ng Northern Luzon. Subalit hindi naman natin inaasahan na magtatagal po yan at maaari din po yung malusaw. Pagpasok po ng Thursday at Friday, mananatili po yung low pressure area natin sa araw ng Thursday at pagpasok naman ng Biyernes, yung high pressure area natin ay mananatili pa rin po at magdadala po ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So generally, ang buong bansa po natin this week, maliban dyan sa area ng Northern Luzon, medyo konting araw lang naman po. Buong bansa po natin, maaliwalas ang panahon. Sa buong linggong ito, maaari pong mag-set tayo ng activities dahil po magiging maaliwalas ang ating panahon. Ayan po mga kabayan, mabuti naman po at mula po sa mga pag-ulang naranasan natin itong mga nakaraang linggo, ngayon po ay makakahinga naman po tayo ng maluwag dahil generally nga po ay magandang panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito naman, Mr. Pura, meron bang epekto ito nga nabanggit mo kanina na ridge ng high pressure area dito sa lagay ng ating mga karagatan? Pwede bang pumalaot o mag-beach ang ating mga kababayan? Ano ba ang kondisyon ng ating mga karagatan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Amor, wala nga tayong nakataas na gale warning sa ngayon dahil po ang mga pag-aalon natin, ang karagatan natin ay nasa banayad lamang hanggang katamtaman ng ating mga pag-aalon. Yung ridge ng high pressure area, nakaka-apekto yan sa mga pag-aalon natin sa paparaan na ito po ay meron siyang sinking air o yung hangin niya ay pababa. So hindi po ganun nakaka-develop ang mga cloudiness. So kukunti rin po ang ating pagulan at yung hangin natin ay hindi rin po ganun kalakasan na siya nagdadala ng mga maalon na karagatan. So ganun nga po, sa buong bahagi po ng ating bansa, banayad lang hanggang katamtaman ng ating mga pag-aalon. Mr. Pura, ito nga ridge ng high pressure area na ito ay madalas nating ma-encounter noong tag-init pa. So ngayong nasa rainy season na tayo, ngayon lang ulit ito bumalik dito sa ating par na ito yung naging dominante, ito yung pinakanlaman nitong inyong weather forecast. So ano ba yung dahilan bakit ngayon ay nag-extend ulit dito sa ating par itong high pressure area? Bakit ba ito gumagalaw? Actually, Amor, hindi siya gumagalaw or gumagalaw siya pero sa ngayon, nag-iiba po siya ng lokasyon. Ang high pressure area natin nung panahon ng tag-init ay nandito po yan sa northeast ng ating bansa or yung ridge niya na yung maabot po sa atin. Ngayon po, ang high pressure area na nararanasan natin ay nandito po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Depende po yan sa season natin, lalong-lalo na po kung saan nakatapat yung araw at yung interaction niya sa landmass. Ngayon po ay malapit na yung ating tinatawag na vernal equinox o yung equinox natin. Sa September 23 po yan, alas 4 ng umaga, yun po yung tinatawag nating equal days or equal nights. Ibig sabihin po nun, changing season na po tayo or papalit na po ang ating panahon natin. So yung ating ridge ng high pressure area or yung ating high pressure area, depende po yan kung saan nakatapat po yung araw or yan po ang nagdidikta ng malaking bahagi po ng ating season. So yan pong high pressure area natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa, hindi rin po natin naasahan magtatagal yan or depende po sa mga darating pang mga panahon. So ayan po mga kabayan, naintindihan na po natin at syempre meron na naman tayong nakuhang dagdag kaalaman mula po kay Mr. Pura. At eto naman dahil kahapon nga ay napakainit po ng panahon, talagang naramdaman ko rin itong pag-init ng ating hangin, yung singaw nito. So ano ba yung naitala ng Pag-asa na pinakamainit na temperatura kahapon, araw yan ng Lunes? Kahapon nakapagtala tayo ng 36.0 degrees Celsius dito po sa area ng Subic Bay. At meron din tayong inabot na 35.2 dito sa Butuan City. Hanggang dyan sa area ng Tugigaraw, meron tayong 35.0. At sa Cabanatuan naman ay nasa 34.2 degrees Celsius ang ating naitala. Dito sa Davao ay umabot tayo ng 34.0 degrees Celsius.
Nako, napakainit pala kahapon dito sa may Subic Bay na talagang umabot po ng 36 degrees Celsius. Ayan, maraming salamat Mr. Pura sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang bang reminders para sa ating mga kababayan? Yes, Amor, salamat din. At sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa linggong ito ay maaari po tayong mag-set ng activities, maaari po tayong maglaba dahil magpapatuloy po na maaliwalas po ang ating panahon. At ang ating agwat ng temperatura po para sa araw na ito ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mainit na panahon. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Sandro.